Hindi inaasahang player ang naging susi para pabagsakin si Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs. Isang malaking upset ang sinapit ni Wemby laban sa Memphis Grizzlies. Kahit pa gumawa ng 30 puntos si Victor Wembanyama, hindi pa rin ito sapat para tapatan ang all-around performance ni Cam Spencer na nagtala ng 21 puntos, 8 rebounds at 8 assists. Dagdag pa rito ang solidong ambag ni Jaren Jackson Jr. na may 21 puntos sa kabila ng pagkawala ni Ja Morant sa lineup. Ipinakita ng Memphis na kaya nilang manalo kahit wala ang kanilang superstar at mukhang jackpot nga ang Grizzlies dahil may mga role player silang kayang umangat sa big stage kapag kinakailangan. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa panalong ito ng Memphis at sa performance ni Wembanyama? Samantala, iba talaga si LeBron James, parang hindi tumatanda. Kung titignan mo, akala mo 21 taong gulang pa rin kung gumalaw sa loob ng court. Halimaw pa rin sa bawat laro at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sa huling 3 laro ng Lakers, kitang-kita kung gaano kadominante si LeBron. At kanina laban sa New Orleans Pelicans sa panalo ng LA, pinangunahan niya ang buong koponan matapos magtala ng 30 puntos, 8 rebounds at 8 assists. Hindi mapagkakaila na kahit sinong NBA player o kahit sinong atleta ay mapapahanga sa patuloy na ipinapakita ni LeBron, lalo na kung iisipin ang kanyang edad. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa niya, lalo na sa larangan ng basketball na punong-puno ng physical at mental na hamon. Sa puntong ito, hindi na lang si LeBron basta player, isa na siyang pamantayan ng pagiging mahusay at consistent sa NBA. Kayo mga idol, hanggang kailan nyo sa tingin nyo kayang ipagpatuloy ni LeBron ang ganitong klase ng laro? Samantala, habang papalapit ang NBA trade deadline, malinaw na sa Los Angeles Lakers na untouchable si Austin Reeves habang si DeAndre Ayton ay hindi kasama sa long-term plans ng koponan. Ayon sa mga ulat, buo ang suporta ng front office at ownership kay Reeves bilang isang foundational player at hindi siya gagalawin kahit na aktibo ang Lakers sa market para sa mga roster upgrades. Sa kasalukuyang season, si Reeves ay nag-a-average ng 26 na puntos, 5 rebounds at 6 na assists na may 50% shooting mula sa field at 36% mula sa 3 at kilala sa kakayahang maglaro on at off the ball lalo na sa closing minutes kasama ni LeBron James at Luka Doncic. Samantala, si DeAndre Ayton ay may solid na stats, 14 na puntos, 8 rebounds at 1 block per game pero nagiging issue ang consistency at effort niya sa laro. Ilang beses na rin siyang in and out ng lineup at may mga senyales ng frustration sa kanyang role sa koponan. Dahil dito, nakikita siya ng Lakers bilang short-term option sa sentro, hindi bilang pangmatagalang solusyon. Ayon sa mga insider, posibleng ilagay ng Lakers kay Ayton sa trade next season. Isa sa mga target ay si Walker Kessler na sa summer ay magiging restricted free agent. Sa ngayon, out si Kessler buong season dahil sa injury pero inaasahang babalik siya next season na mas healthy at mas malakas, handang mag-contribute sa koponan bilang rim protector at high motor player. Habang malinaw ang dedikasyon ng Lakers kay Reeves, ang tanong ngayon, gaano ka-agresibo ang front office sa pag-aayos ng roster at handa na bang i-move si Ayton para sa mas balanseng lineup sa susunod na season? In a crowd, right? There's 3 white jerseys in there, but he positions himself well, uses that strength, takes the hit,